Ito ang Maliko, ang pinakakilalang kalsada na nagdudugtong sa San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ngayon, sa unang biyahe Pilipinas 2024, bibisitahin natin ang isa sa mga dulong bayan ng Pangasinan, ang San Nicolas Maliko Viewpoint. Isa sa pinakamalamig na lugar tuwing sasapit ang Belmans hanggang February. Kaya mga kabiyaheros, samahan niyo muli kami sa panibagong biyahe Pilipinas episode dito sa San Nicolas, Pangasinan. Simulan na natin. Let's go! 84, 85, 86. Buhay na manok dito? Dalawa 180. Ayos dito sa San Jose ah. Dalawa 150. Talaga. Parang ano lang oh. Parang papunta sa Gabaldon lang oh. Hindi nag-uulan. Hindi maputik. Parang may ibang daan ayun eh. Ba't tayo pinapasok dito? Buo si Google Map. Wala ako talaga si Google Map. Talagang pinadanan naman kami sa loob. Mahaba-haba rin kasi itong ano eh, itong kalsada ng San Miguel. Parang yung kalabaw nag-i-enjoy oh. Yung kalabaw parang nag-i-enjoy. Mag-rides din ata eh. May tali ata para hindi siya makano kumawala. Ayun oh, ayun oh, yung kawayan. Oo, ayun oh. Ang kulit eh no. Bebenta siguro yung kalabaw na yan. O dadalhin siguro sa bukiran. Sexy na kalabaw no. Sexy ng korte niya eh, oh. Tinalo ka pa. Sana all kalabaw. Lama na. Kaamoy ko lang yan. Kaamoy ko lang yan kalabaw. Masyado ako natuwa sa kalabaw eh, no? Kulit. Masyadong mahaba itong San Miguel eh, no? Bago makalagpas na makarating ng Gapan. Masyado ako natuwa. Tara, bakbakin na natin to. Uy. Puro pala yan, no? Yun, yung tulay ng San Leonardo. Ganda rin ang tulay na to ng kanina, no? Ng San Leonardo. Maganda din. O, tingnan mo, ganda na. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakadaan dito. Approaching mga kabiyaheros, papasok na tayo ng San Leonardo, Nueva Ecija. Grabe luwag oh, luwag ng kalsada. Weekends kasi, kaya ganyan kaluwag eh. Tapos yung ang presko pa ng hangin, na? Lamig. Hindi pa yata tapos ang ano eh, season ng amihan eh. Kaya malamig-lamig pa dito eh. Pero pag summer na, ay grabe. Sobrang init na dito. Diretso Nueva Vizcaya. 15 kilometers. Talavera, Santa Rosa, Mega Center, Cabanatuan. Manila NLEX Subic via SCTEX. O, diretso na tayo Cagayan no. Diretso Cagayan, tas Dingalan kanan, tas Tarlac kaliwa. Okay. Tuloy na tayo sa biyahe. Papicture lang kami sa may arko ng Cabanatuan. Ngayon ko na lang uli narating ang Cabanatuan sa tagal ng panahon ah. Dati mga kabiyaheros madalas ako dito sa Cabanatuan dahil nung binata pa ako isa akong painante. Eto lagi dito destinasyon namin sa Cabanatuan. Almost ano na isang dekada na mahigit na huli kong punta dito. Okay, tuloy tayo mga kabiyaheros. 750 meters. Pinapakaliwa na tayo ni Google Maps sa General Tinio Extension.
Malapit-lapit na. Cesar Vergara Bridge. Ganda, no? Tapos yung sementero kabila. May pagkakawig siya sa may ano eh, no? Tarlac. Mismo sa Tarlac City yung tulay nito. Sa gilid din parang naanuhan ng lahar. Parang kakulay rin siya eh, ng ano. Mismo dun sa Tarlac City. Grabe naman yung ano ng clearance. Ay, lalim. Aray. Aray. Sorry man. Ang lalim. Alam ko na tokwa yan. Saan ako lumalasot yan? Grabe naman yan. Barag. Barag si pangarap. Grabe naman kalsada yun. Nagising tuloy si Commander. Nagising ka, no? Tanggal antok mo? Ha? Grabe rin kahaba nitong kalsada ng Bilipe Vergara Highway, oh. Almost 10 kilometers din. Luwag. Para siyang bypass road. Hindi na parang, baka bypass road ata to. Comment na lang sa nakakaalam ng daan na to kung tama ba ako na bypass road to. First time ko kasi dinaanan eh. First time namin na makadaan na to sa kalsadang to. Commonly kasi pag alam namin ng biyaheng Pangasinan eh, dadaan muna kami ng Tarlac eh. Pero ito kasi tinuro ni Google Map. Siguro pinaka best way, easy way na di kakain ng mahabang oras sa biyahe. Mas okay. Ang luwag, oh. Uy, ganda, oh. Puro palayan. Solid. Sa luwag pa. Wala na kita. Woo! Sarap gumamit ng NMAX. Solid. Ang lakas ng power. Nasa 70 plus pa lang ako. Luwag, grabe. Kapit. 80. 84, 85, 86, 78. Grabe, lakas. Totoo nga malakas ang NMAX. Ang NMAX. Ganda, oh. Ganda ng view, oh. Tapos sa harapan mo yung bundok, oh. Parang alam mo doon sa harapan na yun, oh, portrait. Ganda naman ang kalsada na to. Grabe, kung ganito puro daan ng papuntang norte, oh. Mapapabilis ka. Hindi mo na kailangan tumampa ng ano, ng mga city pa, mga kabayanan. Dito dire-diretso lang. Pala yan, oh. Ganda na. Ganda sa mata. Kaliwat kanan. Nakaka-relax. Sa mga itong probinsya mo na lang kasi makikita ang ganito. Sa Maynila halos hindi, wala ka nang gaano makikita. Okay mga kabiyaheros, nandito na tayo sa Talavera Bypass Road. 5.4 kilometer. Ito kahaba tong bypass road ng Talavera. Ayun, oh. Nakikita nyo mga kabiyaheros, oh. Yun,
Yan, bundok oh. Nasarapan na natin yung bundok. Palit lang siya na bypass road, hindi katulad ng ibang bypass road. Palabas na tayo mga kabiyeros ng ano, bypass road ng Talavera. Kakanan naman tayo. Dahil 220 meters. San Jose. Ito, Talavera proper. Pinakakanan tayo ni ano, ni Google Map. San Jose. Ang tulay ito. Ano na? Manok! Buhay na manok dito? Dalawa 180? Ayos dito sa San Jose ah. Madadaanan pa kaya natin yung mamaya. Papabitbit ko kay Commander yung dalawang manok 180. Oo nga oh. Dalawa 150. Talaga? Talaga? Ilang kilo isang manok na buhay? Oh. Buhay pa yun. Ikaw na lang magkakatay. Ayos yun ah. Ang mura na manok dito. Marami bang poultry dito sa may ano, San Jose? San Jose? Wow. 45 days na manok. 150 dalawa. Talaga. Samantala, magkano isang kilong manok sa Maynila? Kala ko nung nakita ni Commander, di ako naniniwala. Kala ko nagbibiro eh. Nakita ko may 180, 150 pa ka. Grabe. Talaga? Mahilig pa naman sa bahay magkain ng manok. Sa dalawang chikiting ko, siguro pabor na pabor yun. Grabe, talaga. Ay, ang ganda oh. Ang lilim. Wala, di ako makamubon dun ah. Nakita ko talaga. 150 dalawa, buhay na manok pa. Samantala magkano kilo ng manok sa Maynila? Parang gusto ko magano ah. Pag makadano na yan, parang gusto ko bumili ng 4 ah. Lagay ko sa top box. Tapos sa compartment ni pangarap. Sama ako naman nun. Buhay kong kinuha, tapos patay dadaling ko sa bahay. Kawawa naman. Baka ma-report naman ako nito sa animal ano eh. Wag. Oy, pa kumain ng ano eh, na patay na nakakatay na manok kasi nakikita mo may dilat eh. Nakikita ko na yung ano, arko ng ano, ng welcome to City of Muñoz, Science City of Muñoz. Rice Possible City. Oh, talaga. Ayan oh. Kung nga no. Puro palay. Welcome to Science City of Muñoz. Puro palay. Parang nakaani na sila. Siguro noong December, ayun no. Ebidensya na ano na eh, na wala na yung ano. Ito nag-aararo pa sa kabila. Magtatanim na yan. First time rin namin ni Commander na kapasok dito sa Muñoz. Malayo-layo pa at marami-rami pa tayong hindi alam na daan at first time natin na madadaanan. Nakakaliwa na tayo ni Google Map dito sa De Los Santos Street. Okay, approaching. Grabe oh, napakaganda ng view. Sa unahan lang natin yung bundok oh. Kung nakikita nyo na mga kabiyaheros, parang papalapit tayo ng papalapit na. Grabe oh, ganda oh. Alam mo, portrait lang. Parang ilang kilometro lang na nasa harapan mo na.
Pakpakin na natin ito mga kabiyaheros. Solid ang daan eh, ganda oh. Okay mga kabiyaheros, update namin kayo. Dito na kami San Quintin, Tibidad, tayo San Nicolas proper. Magsi-CR muna kami. Sarado. Dito na ito proper town ng ano, na Umingan, San Quintin. Maghanap na kami ng ano, ng CR. Paraw na kami na jijingle. Papaload na rin kami. Yung isang ano ko, yung SIM card provider ko, walang signal dito. Kaya kailangan ko mag-load ng isang SIM card. Umingan Public Market, Umingan, Pangasinan. Tapos kakanan tayo. Kanan. Seven kilometers. Para makarating sa ano, Quintin, Natividad. Uy, buhay naman ako. Ganda ng bayan nila dito oh. Simeteryo pala yun. Agui. Yun oh. Ganda oh. Parang kulit. Parang ano lang oh. Parang papunta sa Gabaldon lang oh. Ganda. Solid yun ah. Kaso walang tubig. Update namin kayo mga kaberos. Nandito na kami sa San Quintin. Binabaybay natin to ang kalsadahan na to na San Quintin at Tibidad Road. Almost ano rin siya, 6.5 km. Haba-haba din. May arko. Welcome to Barangay Bantog. Paisan yung gilid oh. Daming mais ah. Hubungan na iba. 85 kilometers na lang. Tatakbuhin natin para makarating doon sa ating destination. Sa Maliko. Maliko View Deck. Buntok na naman sa harapan natin, no? Mga kabiyahin, yung dating yun, no? Yung kabundukan. Solid na view. Luwag pa. Mani? Tanim? Parang mani, no? Grabe, ganda ng view. Yun, nasa ibabaw yung ulap. Yan, siguro akatin natin yung harapan na yan. Solid, oh. Luwag pa ng daan mga kabiyaheros.
Okay mga kabiyaheros, update ko kayo. Kakalagpas lang namin ng kabayanan ng San Quintin. Ito na, rough road. Pero nasarapan na natin yung bundok. Grabe. Unexpected. Adventure nga di ba? Napalaban agad si pangarap Kakaliwa tayo. Grabe. Mabato. Maling galaw, laglag. Grabe. Buti di nag-uulan. Hindi maputik. Oh shit. May mga kambing pa. Wala na ba ibang alternative? Parang may ibang daan, ayun Ba't tayo pinapasok dito? Buang si Google Map. Ayun yung dire-diretso na. Wala ako tayo si Google Map. Talagang pinadaanan naman kami sa loob. Wala ko na Google Map. Ay, naka. Barangay Kabungangan. Okay. Dito tayo, lumagpas na tayo sa barangay nila. Style pa lang wala pa tayo sa taas. Grabe. Grabe ka Google Map. Bakit na tayo mga kabiyaheros. Ito na. Simula na ng packet ng Malicon. Update ko kayo yung magpasa tayo dun sa may karatula na signboard na papunta Maliko. Ito packet na. Grabe ginawa ni Google Map dyan. Pinahanda na naman kami sa dibdib. Para siyang may kahawig itong kalsada na to papuntang ano kami Pacific View Deck. Pero mas patag siya. Mas okay siya parang tinggalan. Nakikita niyo sa Google Map. Grabe, puro liko-liko. Bang. Kasi liko-liko. Siguro kaya tinawag siyang Maliko kasi liko-liko. Titingnan mo sa mapa. Walang katapusan liko. Ay. Laking bato. Galing yan. Muling. Paahon nga lang siya mga kabiyaheros. Pero mas okay pa tong ahon ito kaysa dun sa papunta ng Pacific View Deck. Yun talaga. Tapos may mga parts siya na
Yung bundok niya wala siyang harang. Ito meron. Kaso dito putol na. Mabuti na hindi naman tagulan. Hindi naman siguro maano ng landslide. Kailangan ng ano lang. Di ba tawag? Alalay lang. Ganda, solid! Kaya ni pangarap ahunan eh. Ikot. Ganda ng view oh. Woo! Solid oh. Sa harapan mo bundok pataas na tayo mga kamiyaheros. Pataas ang pataas na. Ahon. Grabe tarik. Uy, ano yun? May ano doon? May pa doon? Ang nakakatawa tumungtong doon ah. Grabe oh. Nasa tuktok na tayo mga kabiyaheros ah. Pataas ng pataas. Pansin ko lang siya habang pataas siya ng pataas eh. Paliko siya ng paliko. Mas ano, mas sharp yung ano niya, curve niya. Mas marami siyang curve oh. Habang maakit sa taas. Yun oh. Mamangha ako sa ano eh. Yung bundok na nakikita ko sa harapan. Ano siyang tinabasan no? Parang kami na lang umakit eh. Kasi tanghali na. Almost 11:31. Mas mahaba pa yung stopover namin kaysa sa biniyahe. Kasi tumatakbo kami. Siyempre pag alam mo nang inaantokan, di mo nang pilitin na bumiyahe. Pwede ka magpahinga-pahinga at makabawi. Kasi kaysa pipilitin mo mag-drive kasi naantok ka, wala, may possible na hindi maganda mangyari. Siyempre wow, grabe, ahon. 39, 40. Grabe. Grabe. Sobrang lamig na dito sa taas. Kahit tirikan ng araw, kahit tanghaling tapat ng lamig. Sa taas yung ulap. Kabila ng bundok yan ay Nueva Vizcaya na daw sabi. Napagtanawan namin na tindahan. Isang hangin dito sa taas. Lamig. Ayun, sa taas na yung ulap oh. Mga kabiyaras, nag-stop over muna kami dito sa may tindahan sa Honest Store. Nagkape muna kami at nagpahinga. Isang akyatan na lang. Grabe lamig dito. Kahit tanghaling tapat 12:33. Lakas ng hangin. Tuloy na tayo mga kabiyaheros. Isang akyatan na lang daw. Grabe lamig. Grabe. Para ka na nasa Baguio. Sabi nga ng pinagtanungan namin sa tindahan kabila ng bundok na Cordillera at kabila Nueva Vizcaya, Santa Fe, tama ba?
Isang ahonan pa. Grabe, hindi ako makapagsita sa sobrang lamig. Wala nang signal dito. Welcome to Kindao campsite. Uy, ayos, may campsite to na. Ayun si kuya, yung kanya nakasama namin sa kape. Tiningan. Diyos mo, ay! Ang tarik! Grabe! Ay, grabe! Kaya pala, kalimutan ko kukuha pangalan ni kuya. Kakwentuhan ko siya kanina dun sa pinag-anuhan namin ng tindahan. Ayos din yung tindahan na yun, no? Namin na nasa sayo na yun. Kung kaya mo, konsensya mo na di magbayad sa kanya kasi honest to eh. Siyempre naman na namang hanap buhay ng mga dito sa tindahan, tapos yung pababayaran, grabe naman. Ay, lamig. Kita mo yun? Yun na yung ulap oh. Tapos taas na tayo ng ulap. Grabe, adventure kung adventure. Yung mga bikers. Bilib ako sa mga bikers na yun, no? Inakyat itong kahabaan ng Maliko. Taas, so pataas na tayo mga kabiyaheros. Sobrang lamig na. Welcome to Maliko Viewpoint. Ay, grabe, lamig. Lamig. Ay. Ang lamig. Grabe. Tagus. Parang nagbabasa-basa na yung kamay ko. Agoy. Ayun na, ulap po. Ang baba. Ang taas na natin. Nueva Vizcaya. Masinag district. District po. Ito grabe lamig. Mainit yung pilit ng araw oh. Pilit yung araw alas 12. Parang yung hangin ang lamig. Grabe, sobra. Kita mo na ako biyero, sinulat oh. Sa ibabaw. Grabe lamig. Sumusuot sa pantalon ko yung lamig. Ikaw? Ha? Lamigin pa naman si Commander. Finally mga kaberos, nakatingnan natin ang San Nicolas Viewpoint. Mula Valenzuela hanggang dito sa San Nicolas Viewpoint, inaabot tayo ng 246 km at 6 hours na biyahe. Kasama na rin mga ilang beses namin na stopover. Grabe lamig. Lamig. Akit tayo doon sa taas. Oo. Sa taas.
natin magpalipad ng drone doon. Welcome to Maliko. Balak namin ni Commander akyatin ang Japanese shrine mula sa tuktok. Kaso nag-alinlangan kami dahil basa ang kalsada na to at hindi rin kakayanin gamitin ang motor papunta sa tuktok. Happy ulap. Maliko Elementary. Yun o. Hingal. Ayun na. Pagbaki mo na. Ay ba taas nito? Madulas ah. Baba na? Tara, baba na. Tara, dito na. Yun po, pinakataas. Pwede bumaba. Kaya mo na? Kaya mo pa ba? Ingay ka na. Ilan ka ba? Ikaw, bala ka. Sa mga nais at gustong pumunta dito sa San Nicolas, Pangasinan, na balak mag-overnight stay, huwag kayong mag-alala mga kabiyaheros. Dahil mayroon mga inaalok na transit at mga campsite na nasa paligid ng bayan ng San Nicolas. At bago kayo umakyat dito sa Maliko Viewpoint, bukod sa Japanese shrine, meron pang isa pang pamosong pasyalan dito sa Maliko Viewpoint. Yun ang Strawberry Farm. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon bisitahin at pasyalan ang Strawberry Farm dahil weekends ngayon
Asahan na maraming turista na bumisita sa strawberry farm. Nagsisimula ang ganitong kalamig na klima mula sa buwan ng Bermans at nagtatapos sa buwan ng Pebrero. Ika nga ng mga turista na nagpupunta dito, may ihambing mo ang lamig ng klima dito sa San Nicolas, Pangasinan sa lamig ng klima sa Baguio. Kaya mga kabiyaheros, isama nyo na to sa bucket list ngayong 2024 ang pagbisita sa Malicao Viewpoint dito sa San Nicolas, Pangasinan. Muli, kita-kita ulit tayo mga kabiyaheros sa susunod na Biyahe Pilipinas episode ngayong 2024. Maraming salamat sa suportang tunay. Kaya mga kabiyaheros, Biyahe Pilipinas na tayo. Tara! Hashtag Biyahe Pilipinas. Hashtag Pilipinas muna.